Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Ferry Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA, GMA Radio, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito every Friday para naman sa ating mga viewers and subscribers all over the Philippines and all over the world. Ang ating pong subject na pag-uusapan ay pinamagatan ko sa English, The Millennium, literal or symbolical. Ang teksto po ay mababasa sa Revelation chapter 20, verses 1 to 10, at yan po ay makikita nyo sa YouTube, yung reading ng Revelation chapter 20, verses 1 to 10, intended for December 1st, 2024. Bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, ibig nating emphasize of course na ito pong ating broadcast ay sponsored by ng World Radio International, and mamaya po pagkatapos ng ating messages and prayers, we'll be acknowledging other partners, sponsors ng ating radio program, and at the same time ang ating YouTube channel, ang Know Your Bible program, at ito pong inyong lingkod, Brother Dan Oliva. Umpisahan na po natin ang ating pagbabasa sa Book of Revelation chapter 20 verses 1 to 7. Sa Tagalog po, ang nakalagay dito ay pahayag ang 1,000 taon, at sa iba pong version ang tawag nila sa Revelation o pahayag ay Apocalypse. Yan po yung original Greek word ng Revelation o ang paghahayag. Simulan na po natin verses 1 up to 10, ang 1,000 taon or the millennium. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at iminukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yan po yung ating pagbabasa sa Apocalypse o pahayag chapter 20 verse 1 to 10. Now, dumako na po tayo sa ating introduction. The millennial dogma or doctrine is one of the most debated subjects among Christian groups. So ang doktrina tungkol po sa millennium o 1,000 taon, isa po sa mga pinagdadibatihan ng iba't ibang grupo sa reliyon, lalo na yung mga tinatawag nating Christian groups. This is connected with the return of Christ, and there are several views with Bible references that are advanced. So yung millennium po
konektado po sa pagbabalik ng Panginoong Kristo at mayroon pong ibang tinatawag nating views o pananaw at gumagamit po sila ng mga bersikulo, kapitulo sa Biblia para patunayan yung tinatawag nilang views o mga pananaw, pagpapaliwanag tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Subalit, ano po talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa millennium, sa 1,000 taon na basa natin dito sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 10. Alamin natin po ang katotohanan sapagkat sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sa ating pong pag-aaral, there are at least 4 points na tatalakayan natin dito sa ating paksa na tungkol sa millennium, kung ito ba ay literal or symbolical. Number 1, the millennium. What's the meaning of millennium and being the source of debates? Number 2, the 3 main views about the millennium, ang 3 pananaw tungkol sa millennium. At number 3, Christ's kingdom to be set up on earth. Ang kaharian ba ng Panginoong Kristo ay itatatag sa lupa, una itatag na sa lupa. And number 4, the church, the alternate plan for the kingdom. So merong nagsasabi, dahil hindi natanggap ng mga Hudyo si Kristo at hindi natayo yung pisikal na kaharian dito sa lupa, sabi nila, ang iglesia po ang itinatag ng ating Panginoong Kristo. So yun ang tinatawag lang alternate view. Now let's go to our discussion. Number 1 discussion, the millennium, meaning and a source of debates. The word millennium comes from the Latin words, dalawa pong Latin na salita, yung isa milli, which means thousands o libo, and the word annos, which means year o taon. So yung una pong recorded na discussion or pagtalakay sa millennium ay naganap po noong taong 1630 at 1640. So, yung siglo na yon, 16th century, 17th century, ganun po katagal na ang tungkol sa discussion sa millennium. That's about 400 and 2,000 na tayo. So, how many years po yan? That's more than 1,000 years. Now, the millennium refers to the 1,000 years as mentioned in Revelation 20, verse 20 to 7. So yung binasa natin kanina, nandun po yung salitang 1,000 taon or sa salitang Latin, millennium o sa English. Ginamit na pong millennium. Now, ang problema po, the exact timing and the nature of the millennium is debated between 3 kinds of views. So kung kailan darating yung millennium at kung anong uri ng 1,000 taon ang darating, yan po ang 3 tinatawag nating pananaw na ating pag-aaralan sa umagang ito, sa ating discussion on the millennium, based on the book of Revelation chapter 20, verse 1 to 10. And of course, alam natin na yung Apocalypse chapter 20, verse 1 to 10 is sabi natin, one of the most difficult passages in the Bible to interpret or to understand, and it has been the source of many debates among so-called Christians. So, from the earliest centuries of the church, the details of the millennium reign had been divided into 3 views. So, yung kapanahonan ng mga unang siglo, tabi na nating probably 300 years or more, hindi pa masyadong pinag-uusapan po yung term na millennium or 1,000 years. Nakikita nila sa Bible, pero hindi pa masyadong nagkaroon ng maraming discussion. Now, let's go to the 3 main views about the millennium. 3 uri ng pananaw tungkol sa tinatawag nating 1,000 taon or the millennium. Number 1 is the so-called premillennialist view. Ano pong ibig sabihin ng premillennialist view? Ito po yung paniniwala na si Kristo ay babalik sa lupa bago dumating ang 1,000 years o millennium. Kaya nga tawag means before. So bago dumating ang Panginoong Kristo or darating si Kristo, pagkatapos niya, yun yung millennium. Pagbalik na ni Kristo, saka magkakaroon ng tinatawag nilang 1,000 years reign of Christ o millennium.
At sabi pa nila, it will usher in 1,000-year period of peace and prosperity. So there will be total peace and total prosperity. 1,000 years. Kapayapaan at kasaganaan daw dito sa mundo. Alright, so actually po yung tinatawag nating premillennials, masasabi pong literal na interpretasyon ng Apocalypse chapter 20 verse 1 to 6. At ito po ay nahahati rin sa tatlong parte yung tinatawag nating literal interpretation of Revelation 20 verse 1 to 6. Ito po yung historic premillennialism. The prophecies of the end times are a symbolic history of the church leading to the second coming of Christ. So yung literal interpretation, ito po raw lahat ng kapanahunan ay simbolo lamang ng kasaysayan ng iglesia hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. The second one, dispensationalism, premillennialism. Medyo mahabay po yung termino na yan. Yan po ay may separate ako na video dyan nung mga nakaraang buwan. So, hindi ko na po babanggitin yan dito. But it talks about literal 1,000 years kingdom in the future. And the last, of course, itong premillennialist view, majority of the early church until the 5th century, hindi po pinapaniwalaan ito ng mga Kristiyano noon hanggang sa dumating po yung tinatawag nating 5th century o ika-5 siglo. Now, the second view, ito po yung post-millennialist view. Si Kristo ay darating pagkatapos ng 1,000 taon. Was a dominant belief among Protestant groups who promoted Reformation movements in the 19th and the 20th century. So, ang mga protestante na Amerikano, ito po yung karamihan nilang view or pananaw, yung post-millennial, magkakaroon po muna ng 1,000 years reign, pero sa Kristo po, wala pa, nandun siya sa langit. Kakaroon na ng 1,000 taong kapayapaan and prosperity, kasaganaan, pero literal, wala pa si Kristo. So this view expects that eventually, the vast majority of the living will be saved. So yung panahon na yun, 1,000, sabi nila, magkakaroon daw ng pagkakataon na ang karamihan sa mga tao ay maliligtas. Meron pa nga nagsabi lahat maliligtas. Pati nga si Satanas daw ay maliligtas. Yun yung mga extreme view tungkol dito sa tinatawag nating post-millennialist view. At pagkatapos sabi ng 1,000 years reign of Christ, saka lang po babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung post-millennial pagkatapos ng millennium or pagkatapos ng 1,000 years. And history will end with the general resurrection and the final judgment. So pagbalik daw ni Kristo, pagkatapos ng 1,000 years reign, mabubuhay lahat ng mga patay, masama man ang mabuti, and then magkakaroon po ng tinatawag na final judgment o huling paghatol. At yun na po yung pagpunta sa kalangitan o kung hindi man sa impyerno. And the last view and the most acceptable among many Christians is the so-called amillennialist view. The word amillennialist means wala. Hindi po sila naniniwala na mayroong literal na 1,000 years reign of Christ na binabanggit po sa Revelation 20. But sabi nila ito ay symbolic of the current church age and not a literal future 1,000 years reign. So yung 1,000 years na sa book of Revelation chapter 20, sabi nila ito po ay simbolika lang. Hindi totoo. Ibig sabihin, nandoon nga pero hindi nangyari ng literal, kundi may symbol. Ano pong symbolism? Sabi nila, this view says that Christ is spiritually reigning through His church. So, ang view ng amillennialist, si Kristo po ay namumuno na ngayon sa pamamagitan ng kanyang iglesia na itinatag sa mundo. Pangalawa, the period described in Revelation 20 began at Christ's resurrection and will continue until the second coming. So, kailan po nagsimula yung symbolical 1,000-year reign of Christ sa binabanggit sa Apocalypse chapter 20. Sabi nila ito ay nagsimula pagkatapos na si Kristo ay mabuhay na muli at ito ay magpapatuloy hanggang sa ikalawa niyang pagbabalik dito sa mundo. And after that,
there will be a final judgment, and Christ will establish a permanent reign in the new heaven and in the new earth. So, wala pong 1,000 years dito sa lupa, at kung hindi, magkakaroon ng final judgment, huling paghatol, at si Kristo ay magtatatag ng tinatawag nating heavenly permanent reign in the new heaven, in the new earth. At of course, sabi nila, itong mundong ito na ating tinitirahan ngayon ay gugunawin sa sisarain ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Peter chapter 3 verse 10. So yun po yung tatlong view. Inutin pa natin, premillennialist view, the post-millennial view, and amillennial. Yung amillennial po yun yung hindi naniniwala na mayroong tinatawag na literal na 1,000-year reign of Christ. Now let's go to the third subject. Christ's kingdom to be set up on earth. May nagsasabi na talagang dapat itatag ang literal na kaharian ng Panginoong Jesucristo sa lupa. Kung titrace mo natin sa Old Testament, yung 12 tribo, dati po isa silang kaharian. Kapanahonan ni Haring Saulo, Haring David, at pati na rin hanggang sa kay Haring Solomon. Yung tatlong hari na magkakasunod, united pa po yung 12 tribes of Israel, at ang pinakamalawak na kaharian noong panahon na yun ay ang kaharian ni Haring David, na sabi nila nagmula po sa Ehipto hanggang sa India. Siya po yung pinaka-powerful, pinakamayaman, at sabi nila pinakamatalino, subalit hindi lang matalino, nagkaroon pa ng maraming asawa. Actually, sa record sa Bible, Solomon had 700 wives and 300 concubines. 700 na asawa, at mayroon pa siyang mga kabit o paramours na tinatawag nila concubines, 300. So total lahat, 1,000. So during the earthly ministry of Christ, Jesus did not set up a physical kingdom. Nung si Kristo po ay nasa lupa, 3 taon po siyang nangaral, 3.5 years actually. Nagsimula siya mangaral sa edad na 30, at sa edad na 33 siya po ay namatay na sa krus at Kalbaryo. Pagkatapos siya ay nabuhay muli at umakyat na sa kalangitan. So during that time, Jesus Christ did not set up a physical kingdom. Hindi po siya nagtayo ng literal na kaharian doon sa Jerusalem. But he proclaimed that the kingdom was at hand. So nang nangangaral si Kristo, pati na rin si Juan Bautista, sabi ni Juan Bautista, magsisi kayo at darating na ang kaharian ng Diyos. Pati si Kristo, Marcos 1:15, sinabi ng Panginoong Kristo, he proclaimed that the kingdom was at hand. Darating na ang kaharian ng Diyos. So nagsinungaling ba si Juan? Nagsinungaling ba ang ating Panginoong Kristo? So sa palagay ninyo mga kapatid at mga kaibigan, ano po ang kahariang sinasabi ng Panginoon nung itatag niya ng panahon na yon? Basahin po natin sa book of Lucas chapter 17. Mayroon pong sinabi ang ating Panginoong Kristo sa Lucas 17:20-21. Ito po ang pagbabasa natin. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. The kingdom of God is within you. Lucas chapter 11 verse 20. Meron pa rin sinabi ang ating Panginoon sa Kristo sa Luke chapter 11 verse 20. Ganito po ang sinasabi. Nagpalayas ako ng mga demonyo, sabi ni Kristo, sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay? And the last, nababasahin po natin, dito po sa Juan chapter 18 verses 36, kung saan ito po ay sagot ng Panginoong Kristo kay Pilato nang tinanong siya ni Pilato. Alright. Tugon na Pilato, sa tingin mo ba, Hudyo ako, ang kababayan mo, ang mga purong pare ang nagdala sa iyo, and ito ba anong ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung
kung sa sanglibutan ito ang aking kaharian, ipaglalaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi ako maikapagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanglibutan ito ang aking kaharian. So makikita natin mga kaibigan ng mga kapatid na sinabi ni Kristo ang kaharian niya ay hindi po sa sanlibutan ito. In other words, what he's saying, His kingdom will not be a physical kingdom but a spiritual one. As no physical kingdom was set up during the earthly ministry of Christ, we can therefore conclude that the kingdom must be a spiritual one. Sapagkat wala pong physical na kaharian na itinatag ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa nung siya ay nangangaral ng 3 taon at kalahati. Ang konklusyon po natin, mga kaibigan na mga kapatid, ang kaharian na itinatag ni Kristo ay hindi po physical, kung hindi spiritual na kaharian. The Jews rejected Jesus as the Messiah for he did not set up a physical kingdom. One of the reasons why the Jewish people did not accept Christ as the Messiah because ang expectation po ng mga Hudyo, magtatayo si Kristo ng isang literal na kaharian sa Jerusalem. Subalit hindi po nangyari yon, kaya hindi po nila tinanggap si Kristo bilang Mesiyas. Ang tingin nila kay Kristo isang impostor, at yun po ang dahilan kung bakit ipinapako nila ang Panginoon sa Kristo sa cross ng Kalbaryo. Now let's go to the fourth and the last topic sa ating pag-aaral. The church, the alternative plan for the kingdom. So sabi ng iba, dahil hindi na itatag yung pisikal na kaharian, ang itinatag ni Kristo ay ang iglesia. Yan ba ay tama o hindi? Ang iglesia ba ay parang alternative plan o parang temporary plan na lang Panginoon Diyos dahil hindi tinanggap si Kristo ng mga Hudyo? Yun po ay pag-aaralan natin. So, pero ito po ay teorya. Since the Jews rejected Jesus as the Messiah, so He established the church instead. Dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo si Kristo bilang Mesiyas, itinatag niya po ang kanyang iglesia. And of course, that is a false statement. Maling-mali po yan ang doktrina at pananalita, sapagkat kung babasahin po natin sa Matthew 16 verse 18 to 19, sabi niya kay Apostol Pedro, sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos, ang Diyos na buhay. Ang sabi ni Kristo, dahil sa sinabi mong yan, sa ibabaw ng batong yan, o batong ito, ano yung batong yun? Yung bato na yun ay ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Paano natin alam yan? 1 Corinthians chapter 10 verse 4, sinabi ni Apostol Pablo, ng spiritual na bato na sumunod sa mga Israelita doon sa ilang napok sa wilderness of Sin during the time of Moses, the rock was Christ. So yung term na rock o bato, malaking bato, ay applicable po kay Kristo. Kaya dito sa Matthew 16:18, ang sinabi ni Kristo, upon this rock, ano yung rock na yun? Ano yung batong yun? Yung batong yan, yun po yung katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. And so Jesus Christ said to the Apostle Peter, upon this rock I will build my church. Itatatag ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades o ng kamatayan ay hindi pwedeng gumapi nito o pwede hindi niya talunin kahit kamatayan man. At doon sa verse 19, doon sa Matthew 16 verse 18 and 19, sabi ni Kristo, bibigay ko sa iyo, Apostol Pedro, ang mga susi ng kaharian. So ano yung tinatag ni Kristo sa verse 18? Iglesia. Pero doon sa verse 19, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. In other words, what Christ was saying, brothers and sisters, the church and the kingdom ay iisa lang. Ang kaharian, siya rin ang iglesia. Ang iglesia, siya rin po ang kaharian. In 2 verses only, Matthew 16 verse 18. Patutunayan po natin yan with more verses. So, clearly, brothers and sisters, the kingdom that Jesus Christ set up during that time was a spiritual kingdom, and that kingdom is the church or the church. So, malinaw na ang inatag ni Kristo noon ay spiritual na kaharian, at ang kaharian na yan ay ang iglesia na yan ang kaharian.
Ano po sabi ni Apostol Apostol Pablo sa Colosas 1:13, para po malinaw na ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay hindi po literal na kaharian, kundi ito po ay spiritual. Sabi ni Kristo, o rather na Apostol Pablo, Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So patuloy po sa verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag, iniligtas niya. Sino nagligtas? Ang Panginoong Diyos. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sino yung minamahal na anak niya? Si Kristo. So may kaharian si Kristo na ilipat na ang mga Kristiyano mula sa kadiliman at doon sa kaharian ng Panginoon Diyos. So kung paano mo ililipat kung wala naman yung kaharian? So very, very logical na ang iglesia at ang kaharian ay kapareho. One more verse dito po sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 28 at 29. Ganito pong sinasaan ng Hebrews chapter 12, verse 28 and 29. Sabi po ng Hebrew writer, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian. Past tense. Tumanggap. We receive. Tumanggap tayo ng isang kaharian, hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang paraang kalugod-lugod, sa kanya may paggalang, may pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. God is a consuming fire. So, tinanggap na natin yung kaharian. Malinaw po mga kapatid at mga kaibigan, ang iglesia at ang kaharian ay iisa. Ano sabi ni Kristo? Bago siya maakyat sa kalangitan, sinabi niya sa 11 apostoles. Bakit 11? Wala po si Judas doon. Hindi pa napalitan. Bago siya maakyat sa langit, sinabi niya, Matthew 28 verse 18, ang lahat ng kapamahalaan, lahat ng kaharian, kapangyarihan ay naibigay sa akin sa langit at sa lupa. Mayroon bang kapangyarihan at kapamahalaan na hindi nagiging hari at naging pangulo at siyang pinakamataas sa buong mundo? Yun po si Kristo. At sinabi niya, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan ay naibigay sa akin sa langit at sa lupa. Yung langit, siyempre, nandun yung mga anghel. Dito naman sa lupa, tayo yun. So, conclusion, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pag-aaral tungkol sa the millennium, is it symbolical? Is it literal? Ang 1,000 taon, literal ba o symbolical? It is not literal. It's symbolical. The 1,000 years occurred 6 times in the book of Revelation chapter 20 verse 2 to 7. So dito po sa Apocalypse 20, 2 to 7, 6 na beses na mababasa yung word na millennium o 1,000 taon. This is the only biblical mention of the millennium sa entero na 66 books in the Bible. Dito lang po nabanggit yung word na millennium o 1,000 taon. And some think the millennium will be an age of blessedness in this present world, and others think that it will be an age of eternity after the physical order of existence have passed. So marami pong teorya. Age of blessedness, pagpapala, matagal, 1,000 taon. Sabi naman iba, eternity. Hindi na po magugunaw ang mundo. Of course, teorya lang po yan. Napag-aralan na natin na yung 1,000 taon ay hindi po literal, kung hindi symbolical. Ito ngayon po ay nangyayari na Christ is reigning today in His church, in His kingdom, and the millennium or the 1,000 years is happening now. It's symbolical. It's not a literal. So yun po yung conclusion natin sa ating lesson. To live with God in heaven while waiting for the Lord's return. Para tayo po ay manatili sa langit at makapunta sa langit pagbalik ni Kristo. Kung kayo po ay hindi pa mga Kristiyano, hindi pa kayo sumasampalataya kay Kristo, kayo po ay aming inimbitahan. Sumampalataya kayo kay Kristo, magpabautismo, sapagkat sinabi niya sa Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas.
Gawa 2:38, sabi pa rin ni Pedro, "Magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa kapatawaran ninyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo." So, kailan nyo susundin yan, mga kaibigan? Narinig nyo ang Ebanghelyo ngayon at marahil noon pa man, patuloy nyo marinig. Subalit kung hindi kayo sumusunod kay Kristo, hindi po kayo maliligtas, hindi kayo mapapatawad, at hindi nyo matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Sabi ni Apostol Pedro, 2 Korinto 6:2, now is the time. Today is the day of salvation. So kung ibig po ninyo, tulungan namin kayo na kayo ay sumunod sa kay Kristo, sumampalataya kayo, magpabautismo upang mapatawad ninyo mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ni Kristo sa Matthew 11:28-30, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come up, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Yan po ang ating mensahe. Let's have a prayer before we end our Bible study. And of course, pagbanggit sa mga pangalan ng mga tumulong sa atin sa programang ito at sa pangaral pa ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Lord God, thank you sa mensahe. Salamat po sa Panginoong Kristo. Salamat sa iyong salita. Salamat sa radyo. Salamat sa mga sponsors, mga partners, sapagkat naipapangaral namin dito sa radyo, sa YouTube, ang iyong Ebanghelyo. Nawa pinapanalangin namin ang mga nakarinig at hindi pa sumasang-ayon at tumatanggap sa kay Kristo, ay tanggapin nila ang iyong kapatawaran, iyong kaligtasan sa pamamagitan ng anak sa Kristo, sa pamamagitan ng iyong iglesia na siya na ring kaharian. Ito po ay dalangin namin, lakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagtanggap ng bayaya mo. Pinapatawad din namin, mga Panginoon, ang mga nagkasala sa amin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa muli po, binabagit natin ang ating mga sponsors: World Radio International, the White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating mga kapartners, Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, Deborah Quinones Marcos of Golden Gate Congregation, California, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose and June and Talasco sa Canada, and of course Brother Ed and Yulaw Lauder sa California pa rin. Mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Cati, Grace Tuanyo and others. And of course, my sister NC Boy would like to greet her and the son Neil Imperado, Brother Nars Tuanyo and his wife Bibing doon po sa Dao Capiz. And of course, all over the Philippines, and all over the world, mga kapatiran sa Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Metro Manila, Cavite, and all the people and the rest in the whole Philippines. Thank you very much, and God bless us all. In Jesus' name we ask all of these things. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salvation, host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.